Okay mga kapatid, kung kayo ay mag-aasawa o magkakaroon kayo ng boyfriend or girlfriend, ang tanong dyan, ano bang buhay ng may asawa o ng may partner? Well, sa Genesis, ito yan eh. So, nilikha ng Diyos ang tao, hindi babae at lalaki, tao sa kanyang wangis. So, we all created in God's image ng imahe ng Diyos, not totally perfectly nowadays because ang create talaga noon ay si Adam. Adam was created but we were born in this world, pinanganak tayo. Ngayon sa panahon ni Adam, sabi na it is not good for a man to live alone. Hindi pwedeng hindi mabuti sa lalaki na mag-isa lang. So, God make a suitable companion or help, kasama, ay tinatawag na babae, dyan sa Genesis 2:18. So, napakalaga natin na pag-aralan ano bang pagkakaiba ng babae at lalaki. Talaga sabi nga, ang babae ay sabi nila galing sa Venus, opposite. Ang alam niyo yung Venus, pag ang Earth rotate clockwise, ang Venus naman counterclockwise, pabaliktad. So mapapansin natin na talaga ang mentality, ang ugali ng babae at lalaki ay magkaiba. Pero paano natin sila magpapagkaisa? How can we make them together? How can we make them united? Kaya sabi gano'n, isang dahilan dyan, kailangan iwanan ng lalaki ang kanyang mga ama at ina. Bakit? Kasi magkakaroon na silang bagong pamilya. And then makakasama niya ng asawa niya, they will become one flesh or one family, isang pamilya na, isang unit. Yan ang kailangan, wag nang pagbahiwalayin. Kaya minsan naghihiwalay ay dahil sa mga biyenan o mga kaibigan. Ngayon, paano natin mapapalakas ang pagsasama ng mag-asawa? Paano natin mapapagtibay ang mag-asawa, ang babae at lalaki, na meron ba silang forever? Kaya ngayon, panahon ngayon, marami ng divorce, hiwalayan, at ayaw na magkasundo. Kasi nga, mas sinusunod nila ito yung salita ng kamunduhan o tawag ng kamunduhan, mga salita, mga payo ng kamunduhan. Hindi naman dapat. Kailangan mas malapit tayo sa Diyos. Sa ngayon, maraming mag-asawa, magkasintahan na malayo sa Diyos. Kaya kadalasan, siguro mga 80% or 90% naghihiwalay, hindi nagtatagal. Kasi nga wala silang guide. Kasi ang guide nila ay yung pag-ibig lang na gusto kita o I love you because merong kasunod benefits. Pero kailangan, sabi ng salita ng Diyos, mahal kita dahil ayon sa pagkalikha ng tao, meron tayong sariling pag-ibig, pero ang iba hindi nagtatagal, panandalian lang. Kaya sabi dito sa Ephesians 5:23, ang asawa ay in charge. Kasi pag sinabing head, sunod-sunuran, pero mostly either sunod ka sa husband or sunod ka sa asawa, vice versa, nagkakaroon ng kaya ang form of leadership. Ngayon, kung ang leadership ng lalaki hindi ayon sa Biblia, yan ang nagiging problema. Kailangan nasusunod na ayon sa Biblia. Hindi ayon sa salita ng tao, kundi sa salita ng Diyos. Kaya ito ay, sabi dito, ang husband has authority over his wife. Tama ba yun? Parang property, no? Hindi ganun yun. Ang ibig lang sabihin nun, when it comes sa mga decision, kasi tayo ay haligi, mga lalaki haligi, kasi pag nasira yung pundasyon, sira din lahat Ngayon, the more we're closer to the Word of God, instead of the words, yung salita ng mga tao, salita ng kamunduhan, ay magiging manatiling matibay ang pagsasama. Pero, pag lumayo ang isa, lumayo ang isa sa salita ng Diyos, ay mapapalipid siya sa mga uso ng sanglibutan, yung gaya-gaya. Kaya yung mga lalaki ng bababae,
Ganun din ang babae na lalaki. Kaya darating ang panahon na maghihiwalay talaga yan. Sabi nga dito sa prophecy, yung sa isang gabi, merong dalawang magkasama, ha? Tapos ang isa ay iiwanan, ang isa ay maiiwan. So, spiritually speaking, ganun talaga mangyayari. Ngayon, pag parehong malayo sa Biblia, malayo sa salita ng Diyos, talagang maghihiwalayan. Ang ending nila, wala. Kaya kailangan lumapit kayo sa Diyos. Mas malapit kayo sa Diyos. Kasi kung mas malapit kayo, ay malapit din ang pagkakaisa ninyo sa salita ng Diyos. Tama ba? So hanggang ngayon, yan lang muna. Maikli lang. Okay? 5 minutes lang. God bless.